Mula noong lumaban si Tai Kuei kay si Fan, 2 taon na ang nakakaraan, ang 8 pagdurusa ni si Fan. Sa pangalan lang umiral, nawala din ang master ng si Fan. Ngunit 6 na oras ang nakalipas, ang banal na Jia. Nakaranas ang Z-184 ng malakihang fruit drop phenomenon. Sa teorya, ang katotohanan na mayroon si Fan. Nakapasok ako sa Netherworld event. Bilang taong namamahala sa pag-inspeksyon sa daigdig, mahirap para sa akin na iwasan ang responsibilidad. Inimbestigahan ko ang dahilan. Nalaman ko na ang pangunahing salarin ay si Ji Wenji. Sinamantala niya ang kanyang katayuan bilang Panginoon ng digmaan at lihim na ipinagpalat ang personal na impormasyon ng mga low-level walker, na nakakasagabal sa normal na operasyon ng Netherworld. Lumikha iyon ng pagbubukas para sa mga tao ni Fan. Sa sandaling iyon, tumahimik ang buong backhaul. Pagkaraan ng mahabang panahon, umubo si Huto. Malambot, alam ba ito ng Panginoon ng digmaan? Sa sandaling ito, tinulak ni Zhan Yaoxen si Cao Yuan Chao gamit ang kanyang paa. Natauhan si Cao Yuan Chao at diretsyong sinabi ang sinabi ng matanda na napag-usapan ko na rin ng aking asawa. Ito ay karaniwang totoo. Gayunpaman, hindi si Ji Wenji ang nagsamantala sa aking pangalan. Ang nagplano ng mga negosyong iyon ay ako. Si tagahanga, mga tao. Haharapin ko sila. Babayaran ko ang kahihinatnan ng pagbagsak ng prutas. Ang responsibilidad para sa Netherworld, papasanin ko rin. Huwag makialam sa iyong mga gawain. Tapos na ang usaping ito sa ngayon. Ayokong may magbanggit ulit. Wala nang iba. Mag-adjourn tayo. Hinuyam ni Zhang Yaoxen ang paper cup sa kanyang kamay. Pinagtatakpan na naman ng lalaking ito si Ji Wenji. Lumipat ang eksena sa Yando City. Itinulak ni Lian ang pinto ng templo at nakita lamang sina Dan Mayang at Sudo na nagluluto ng lugaw na. Nang makitang bumalik si Lian, tuwang-tuwa si Sudo. Sumulyap si Dan Niyang at sinenyasan si Lian na mag-ingat. Tumanggo si Lian, pagkatapos ay tumingin sa kabilang side, kung saan ang isang na lalaki ay nakasquat at umiinom ng mainit na lugaw. Hindi nag-atubili si Lian na gamitin ito. Kumikislap ang pulang-pula, ngunit walang reaksyon. Parang may na-realize ang lalaki at tumangala para magtanong, ikaw ba si Lian? Nang marinig ito, nagtanong si Lian, hinahanap mo ba ako? Hindi naman. Pero hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Natahimik sandali si Lian. Pagkatapos ay dahan-dahan akong tumayo sa harap ni Dan Mayong at Sudo at sinabing, ikaw ay isang escapee. Normal lang na makilala ako ng mga tao. Pagkatapos makipagkita kay Tekwi, kumuha si Lian ng carrot sa kanyang bag. Napakagat ako at mahinang nagtanong kuya. Ano ang dapat kong itawag sa iyo? Ngumisi ang lalaki. Si Fan Fengyi, kilala rin bilang si Pingyi, ang Diyos ng tubig ng Yellow River. Isang organisasyon ba si Fan? Nagtanong si Lian na may interes ngunit sinenyasan ang kanyang kamay sa likod, na sinenyasan sina Danyang at Sudo na tumakas kung may pagkakataon sila. Itinaas ni Fengyi ang kanyang mangkok ng lugaw. At malakas niyang sinabi, si Fan ang punong tanggapan ng mga nakatakas. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang sumali? Ngayon lang, inimbitahan ni Fengyi si Molly. Yan na direktang sumali sa Fan. Ngumiti si Lian at hindi makapaniwalang nagtanong tungkol sa pagkatao at kakayahan ko. Tumawa ng malakas si Fengyi. Huwag maliitin ang iyong sarili. Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng higit sa 70 mga espesyalisasyon sa 10 capitals. Tekwe, ang pangalan na ito ang pinaka masakit na peklat para sa ating Fan. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanya ay binibigyan namin ng espesyal na pansin, kasama ka. Una sa lahat, gusto kong tanungin ka, gusto mo bang sumali? Napangiti si Lian at wala nang sinabi pa. Tinitigan ni Fengyi si Lian at sinabing,
Pag-isipang mabuti. Seryoso kami. Ang Netherworld ay may 10 Panginoon, at si Sifan ay mayroon ding 8 pagdurusa. Kapanganakan, katandaan, pagkakasakit, at kamatayan. Ang 5 tunog ay yumayabong, pag-ibig, paghihiwalay, hinanakit, pananabik, at paghanap ng hindi nakakamit. 22 taon na ang nakalilipas, isa sa 8 pagdurusa ang namatay. Pinagtaksilan ni Haikwei si Sifan at naglihim. Sa 10 Panginoon, may 4 na bakanteng posisyon sa 8 paghihirap. Kung ito ay ang Master o ang 8 pagdurusa, hindi sila walang laman na titulo kundi mga tunay na korona. At kung mananatili ka sa Netherworld, sa mahabang panahon, hindi mo maaabot ang antas na ito. Dahil natalo na ni Xiao Yuan Chao ang Lord of Commerce, na orihinal na namuno sa 5 seeds, halos imposible para sa iyo na makipagkompetensya para sa kanyang posisyon. Ngunit kung pumayag kang sumali sa Sifan, irerekomendo ko na mamana mo ang paghihirap ng kapanganakan bilang bagong pagdurusa ng kapanganakan. Natahimik sandali si Lian. At gaya nga ng sinabi ko, may ilan akong itatanong sa iyo. Napatay mo ba si Bo Yevenho? Inamin ni Feng Yi, sa totoo lang, oo. At ang Imperial Edict ay nasa aking mga kamay din. Nang ineg si Lian sa loob. Mas malala pa ang sitwasyon ngayon kaysa noong hindi pa patay si Bivenho. Kaya, ano ang iyong layunin? Iniunat ni Feng Yi ang kanyang katawan. Gusto kong magbukas ng paraan para makatakas ang mga kasama ko. Alam mo kung bakit tayo tinatawag na mga escapee. Umiling si Lian. Ipinaliwanag ni Feng Yi ang maalamat na Southern Netherworld. Ipinanganak ni Bao Shou ang mundo. Ang bawat prutas sa puno ay isang ganap na bagong mundo. Ngunit ang kakanyahan ng Netherworld fruit ay naglalaman ng walang katapusang potensyal at sigla. Ito ay tinatawag na Netherworld Fruit Core. Sa pangkalahatan, kapag ang prutas ay natural. Ngunit ang lakas ng Sifan ay kakaiba sa Netherworld, at magagamit nito ang lakas nito para tuluyang alisin ang laman sa loob ng prutas. Kapag nahulog ang prutas, ang laman sa loob, maaaring tanggalin ang Netherworld fruit, na naiwan lamang ang core ng prutas. Dahil dyan, tinawag tayong mga uod ng daigdig. Ito rin ang unang pagkakataon na tinanggal ko ang laman sa loob ng Netherworld fruit para makuha ang core. Sa pagsasalita nito, bumagsak ang mukha ni Feng Yi. Tila tinanggihan mo ang aking imbitasyon. Nag-isip sandali si Lian. Babuka na sana niya ang kanyang bibig nang tumunog ang kampana ng templo, 12:00 na ng gabi. Isang matabang batang lalaki na nakasuot ng pulang sinturon ang tumalon pababa mula sa mesa ng insenso. Sinipa niya ang kandelero sa tabi niya at tumalikod upang pagmasdan ang 2 lalaki. Dinampot niya ang nahulog na kandila at napakagat siya. Nakakabingi ang ingay, at 12-dosenang magkakaparehong mga lalaki ang tumalon-talon sa buong bakuran ng templo. Ang mga bata ay malikot at pilyo, gumagawa ng gulo kung saan-saan. Sa sandaling ito, pumasok ang isang batang babae. Tunog ng katok ng gintong tandang. Tumunog ang pinto at agad na nakuha ang atensyon ng mga bata. Nakatayo ang dalaga na nakayuko ang mga siko, nakasuot ng maputlang pink na damit at may bitbit. Isang gintong tandang, nakatingin sa kaguluhan na may madilim na ekspresyon. Sa isang kisap mata, 12-dosenang. Ang mga bata ay tumakbo palabas ng pangunahing bulwagan patungo sa looban. Napatingin ang dalaga sa loob at mahinang sinabi iyon. Ang ilang mga peregrino na gustong sumamba kay Buddha o humingi ng panghuhula. Mabilis na sabi ni Lian, gusto kong suriin mo ang sugat ng kaibigang ito. Sinulyapan ni Feng Yi ang divination tube sa mesa ng insenso. Tapos hihingi ako ng panghuhula. Ibinaba ng dalaga ang gintong tandang. At pumunta ako sa likod ni Sudo. Dumampi ang malamig na mga daliri niya sa sugat, dahilan. Sudo to groan in pain.
At sinabi niyang iyon ang sugat ni Sudo. Napakaseryoso at kailangang tretuhin. Nang makitang tumango si Danyang, si Lian. Nakahinga ako ng maluwag at nagpasalamat sa babae. Dinala niya si Sudo sa loob ng silid. Muli itong naging tahimik. Pumunta si Feng Yi sa mesa. Kumuha ako ng nakasabit na pointer at nagbasa. Ang isang nawawalang kabayo ay hindi nakakalimutan ang daan pabalik. 9 na araw sa kabundukan, humihingi ng pera pambili ng pagkain. Inalog-alog ni Feng Yi ang tubo sa pang-aalipusta, at hindi nagtagal, nahulog ang isang stick. Ang pagpupulong na maliwanag sa buwan ay humahantong sa isang pagpatay. Isang bamboo basket ang kumukuha ng tubig. Ang unang paglalakbay ay hindi matagumpay. Nang makitang hindi maganda ang dalawang panghuhula, itinapon ni Feng Yi ang tubo. Kinuha ni Lian ang tubo, at isang stick ang dumulas. Isang general ang kasama ng emperador, tumatawid sa mga bundok at dagat. Napagtanto ito mamaya, hinaplos ni Lian ang kanyang baba at ibinigay ang tubo kay Dan Niyang. Sa matalim na tingin, kinuha ito ni Dan Niyang, lumuhad sa prayer mat, at taos-pusong humingi ng panghuhula, isang jade seal sa isang bato. Mahirap mag-overnight. Ang mundo ay hindi isang lugar upang manatili. Nagkibit balikat si Lian at tumingin sa kanya. Ang mundo ay hindi isang lugar upang manatili. Interesting yun. Hinampas ni Feng Yi ang mesa. Ito ay isang laro lamang. Huwag mo na itong pakialaman. Ano ang sagot mo? Sa sandaling ito, wala pang 1 metro ang agwat nilang dalawa. Ang lilang at puting enerhiya ni Sifan ay natipon sa mga kamay ni Feng Yi. Tanong ni Lian sa mahinang boses. Kung hindi ako pumayag, hindi ba ako makakaalis sa templong ito? Walang pag-aalinlangan na tumango si Feng Yi. Kakaibang tumawa si Lian, at ang masamang enerhiya ay naging mas matindi. Dahan-dahan niyang sabi, saka tingnan natin kung may kakayahan ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi si Lian na sumama kay Sifan. Hindi na nagsalita si Feng Yi at iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Ang nakakatakot na enerhiya ni Sifan ay dumiretso patungo kay Lian. Lumingon si Lian at umiwas ng isa. Sa gilid, malinaw na iniiwasan ang nakamamatay na puting enerhiya. Ang malalim na paglalakad sa dagat ay napunit sa momentum at dumiretso sa Sifan energy. Isang pilak gintong guhit ang kumislap, gayon din ang tigre. Isang ulong sibat ang tumusok kay Feng Yi. Isang patak ng pulang dugo ang bumagsak sa leeg ni Feng Yi. Isang dalaga na may mahabang itim na buhok. Ang balat na puti ng nyebe at isang kaakit-akit na hitsura ay lumitaw sa likod ni Lian. Pinaandar ng nakatagong anino ang kanyang mga hakbang. Banayad na parang lunok, malakas na tinutulak ang kanyang katawan. Ang kanyang hinlalaki ay dumiin sa hawakan, at ang ulo ng tigre ay nagbago sa isang stream ng puting gintong liwanag na bumalot kay Feng Yi bago pa siya matamba. Kasabay nito, ang pink na figure. Sa likod niya, iwinagayway niya ang kanyang kamay na nakaputi. Ang mga balahibo ay lumipad na parang bagyo ng nyebe. Sa isang kisap mata, Feng na free sea. Ibinaba ni Lian ang kanyang sibat at tumingin sa frozen Feng Yi nang may pag-iingat. Hindi naglakas loob na maging pabaya, agad niyang pinaandar ang marka ng dugo. Nabasag ng dugo ang bloke ng yelo. Tumalsik mula sa katawan ni Feng Yi. Sa sandaling ito, dumating din si Dan Niyang sa pangunahing bulwagan. Nakita niya ang babaeng iyon. Tumigil ang paggamot kay Sudo. Ngumiti si Dan Niyong at kumaway sa dalaga. Excuse me, kailangan na nating umalis. Hindi lumingon si Lian at nagmamadali. Sa labas ng pangunahing bulwagan, dumiretso sa tarangkahan ng templo. Umalangaw-ngaw ang boses. Na-activate mo ang ngiti ng dugo, na nagdulot ng kabuoang pinsala at karagdagang pinsala pagkatapos na mapalakas ang siyam na phoenix. Ito ay 728.
Ang iyong soul extraction state ay pansamantalang nawala, at ang espesyal na tagal ay 73 oras. Kinain na ng ibong phoenix ang mana. Sa mga tuyong sanga ng kahoy, ang berde. 3. Ang kasalukuyang Phoenix Bird Awaken ng level ay 56. Muli mong nagising ang soul extraction state. Dahil sa pagkuha ng kaluluwa, tumaas ang bilis ni Lian.